Chat sa akin sa ano. Oo. May nag-chat. Seryoso may nag-chat. Chat sa akin, screenshot. Ang ina, may chinat-chat daw siya na grade 9. Pero ayun, hindi mo siya ginagamit na weapon, yung mga ganong snitch. Oo, parang ayoko din kasi na kasi kaka-invento ko lang din, nakabit si Nenya Sandejas na yung Boss Arik. Invento lang yun, invento lang yun. Yung crush mo siya, totoo ba yun? Crush ko siya. Yun! Baka nga yun. Kasi video reaction ni Looney, parang hindi siya daw nagre-react sa'yo? O hindi pumapabor sa laban sa mga banat mo? Anong mga reaction mo dun? Yung kay Cripply, parang dun na parang nasaktan talaga ako. Na ano ko sa kanya kasi yung mga pinagsasabi niya doon. Tapos in-upload niya pa alam niya namang buhay pa ako sa tournament. Maraming maniniwala sa kanya O ngayon, sa tingin mo, sa laban mo kay Lipcram, mas pinagandaan mo ba siya? O dahil din doon sa opinion na yun, mas naganda ka ng gusto? Gagawa ako ng album na Bisaya. Bisaya song. Plano mo bang sumali ng Isa Buhay ulit next year? Yun nga parang gusto ko parang Yo! Welcome back dito sa aking Dayo Podcast. At dumayo kami dito sa hotel na tinutuluyan nila dahil hindi pa kami makapunta sa kanilang mga probinsya. Yun, palakpakan natin si Van! Yeah! Ako nga pala si Van. Ako si Van. Pasensya na kayo, kanina pa kinakabahan si Van. Actually, magkasunod lang yung podcast namin Magkaibang araw lang yung upload. Pero si J-Block yung nauna at kanina pa kinakabahan si Van dahil hindi daw siya sanay sa interview. At kung ano man maging takbo netong pag-uusap namin, ay ito ay dahil na rin sa kanyang kaba. Van, kamusta ka? Kamusta ang pagpe-prepare mo dahil nasa semifinals ka na ng Isa Buhay po siya? Okay naman. Parang ganun pa rin naman yung paghahanda ko sa lahat ng mga nakalaban ko sa flip top. Parang tamad gaming pa rin. Kasi ayaw magsulat ng maaga kasi pag malapit na yung battle, tapos matagal ko na nasulat yun, parang pag kinabis ako, parang pangit na siya. Kasi meron tayong ugali na pag sinulat natin itong ilakas na ito Oo, pero pag nung malapit na yung battle, parang malakas ba yun? Pangit naman gets kita doon, may ganun din ako. Parang pinapalitan ko. Ang ginagawa ko na lang, nagsusulat ako siguro mga 24 days na lang. Late? Mga 21 or 20 nga, minsan. Pero gaya kay Cripply, matagal ako nagsulat noon mga 20 days lang siguro yun. Pero, yung mga idea ko, kung paano ko tatapusin yung rounds ko. Ito, matatapos ito sa ganito. Yung round 1, ito, yung round 2, matatapos sa ganito. Yung round 3, matatapos sa ganito. Okay lang siya kasi alam ko kung paano matatapos yung mga rounds ko. Kung ano yung istorya niya. Oo, kasi madali na lang siya Alam mo saan patungo yung sulat mo. Kay Lipcram naman, nahihirapan ako kasi wala akong maiisip talaga. Kay Lipcram, babaero. Hindi ko naman alam yan Wala na bukas na laban nyo Late ko na nalaman May nag-chat sa akin sa ano. May nag-chat. Seryoso may nag-chat. Nag-chat sa akin, screenshot. May chinat-chat daw siya na grade 9. Sabi ko, puta yun na naman 5 araw na lang Poster account o totoong account? Totoo. Screenshot yun Tapos nandun pa yung IG ng babae. Chinachat daw ni Lip. Min-ID kasi ng babae na nag-chat si Lipcram. Okay. Tapos yung baka chat lang. Baka di naman kumusta? Gumanon. Tapos yung babae parang lagay niya sa story niya sa IG. Tapos yung background music niya, hindi kita type. Yung kanta na yun. Ganon. Tapos, sinearch ko sa IG. Public naman, nasisilip naman yung story. Nandun nga, buhay pa, hindi pa na-i-expire. So, feeling ko yung ginawa nun, parang nag-chat tapos nag-clout na lang yung babae. Para, chinat ako ni Lipcram. Pero, baka naman, hello lang. Wala naman talagang motibo kasi di pa naman na-oo yung babae.
Di, bakit ka naman magchat-chat sa grade 9? Grade Di ba? Oo. Hindi, baka gusto niya mag-aral ulit. Baka gusto niya, sponsoran, ako mapaparal sa'yo. Di naman eh. Pero pag sa mga ganung bagay. Pero ewan ko kung totoo ba yun. Baka edit lang yun. Hindi, nakita mo nga sa IG. Baka sadya yun ni Lipcram para magulo ko eh. Pwedeng papain. Pero sa mga ganung bagay, halimbawa, may mga nag-send sa'yo ng ganun, ginagamit mo ba siyang weapon o hindi mo siya pinapansin? Hindi ko siya siguro pag marami akong alam kay Lipcram, alam ko lang na babaero siya tapos nalaman ko yon. Late ko lang, 'di ba? Wala na sila ng asawa niya. Hindi, tsaka tagal-tagal lang inaanggulo kay Lip na babaero siya. Panic attack days pa lang. Di parang namang hindi totoo eh. Hindi naman mukhang babaero si Lipcram tingin ko eh. Mukhang lalakero, no? Hindi naman eh. Hindi ako naniniwala sa mga pinagsasabi sa battle. Okay, tama rin naman. Pero, yun nga, parang totoo Kasi, dahil may chinat na grade 9. Late na eh. May chinat daw na grade 9. Pero ayun, hindi mo siya ginagamit na weapon, yung mga ganong snitch. Oo, parang, ayaw ko din kasi na, parang di naman, kasi pag ginamit ko yun, halimbawa yun, yung grade 9 na yun, halimbawa, matagal pa yung battle namin, tapos nag-chat na yun, nalaman ko na maaga. Hindi naman alam ng mga tao yun. Hindi niya kilala kung sino yun. Oo, hindi naman alam ng mga tao na ginawa yun ni Lipcram, hindi naman nag-trending yun. Magmumukha kang... nag-i-invento lang. Tapos, ayoko din kasi kaka-invento ko lang din. Nakabit si Nenya Sandejas ni Boss Arik. Invento lang yun Invento lang yun. Yung crush mo siya, totoo ba yun? Crush ko siya. Yun! Pagka nga yun. Kasi, ganda nito. Sinabi ko yun kay Nenya Sandejas, sabi ko crush ka ni Van, alam mo reply? Yak! Papapasa ko sa'yo, mama. Hindi, crush mo talaga, may pamilya na si Nenya Sandejas. Hindi, paghanga lang. Dahil? Kasi, astig din siya eh. Astig siya, tapos, magaling din talaga siya sa kung ano mang ginagawa niya. Sorry, Nenya. Na ano yung utak ko doon sa part na magaling. May mga crush naman tayo na matatanda na eh. Kahit sila Alex Dixon, mga ganun. Ayun, yun talaga. Alex Dixon. Lapu-lapu. De, Alex Dixon. Ba't ilang taon ka na ba? 25. Ilang taon na ba si Nenya? Huwag na nga yan. Bakit naiiyak ka? Huwag na yan. Sige, ayaw pag-usapan yun. Ano ngayon nararamdaman mo sa mga opinion ni Loni sa'yo? Balik tayo ngayon ninyo. Hindi, di ba, pag nung mga reaction, video reaction ni Loni, parang hindi siya daw nagre-react sa'yo? O hindi pumapabor sa laban sa mga banat mo? Anong mga reaction mo dun? Syempre, nung kay Manda, okay pa yon sa akin. Parang, okay lang yan. Baka hindi niya talaga trip. Kasi hindi niya naman nasubaybayan yung kung paano ako bumatel. Parang, okay lang yun. Kasi, di niya nagigets yung mga pinupunto ko. Kasi hindi siya updated sa battle mo. Bakit naman siya magiging updated sa akin? Sino ka ba? Oo nga. Kaya nga. Naiintindihan ko naman. Yung kay Cripply, parang doon na, parang nasaktan talaga ako doon. Na hindi ka na pinapaboran. Oo. Tsaka, ang dami mong malalakas na linya na parang hindi, na pinanood ko kasi yun eh. Tapos parang naano ko sa kanya eh, kasi yung mga pinagsasabi niya doon, tapos in-upload niya pa eh. Alam niya namang buhay pa ako sa tournament. Eh. Marami maniniwala sa kanya eh. So bababa yung level ng sulat mo dahil sabi ni Loni. May mga tao maniniwala sa kanya. Sabi ni, di nag-react si Loni niyan. Hindi rin ako magre-react. Malaking epekto rin yung opinion ni Loni sa battle rap, no? Siyempre. Idol ko yan eh. Sa bagay, no, parang, nga, no? Oo din, no? Na sana parang, na lang, upload niya lang yun nung... After? After ng laban. Parang iyak ka. Parang iyak si Van. Loni naman eh. Pero tinitake mo ba yung opinion ni Loni as negative o positive? Wala lang.
Malungkot ka na nga eh. Nung una, parang naapektuhan ako, nakakapanghina din ng loob. Pero nagalit nga ako doon, ina na itong kalbo na to. Nagalit ka. Kasi tao lang naman tayo. Nagalit ako dalawang araw ako nagalit sa kanya. Dalawang araw lang? Oo, na-expire agad kasi oo nga, no? Okay. Bakit niya naman ako magugustuhan eh? May mga bashers nga siya eh, kahit ang galing niya eh. Si Jesus may haters, di ba? Kaya nga, naiintindihan ko. Gawin mo na lang siyang motivation na parang, tingin ko kaya, hindi ko alam kung ginawa ni Looney yun, pero yung ganong act na dumating sa'yo, blessings in disguise, na parang, kaya ka nagkaroon ng parang ganong damdamin, para ipatunayan din na, hindi ako ganyan. Kasi yun eh, parang, sige, ganyan ba kahina tingin nyo sa akin? Mas gagalingan ko. Yun lang. O ngayon, sa tingin mo, sa laban mo kay Lipcram, mas pinagandaan mo ba siya? O dahil din doon sa opinion na yun, mas naganda ka ng gusto? Di naman, parang, na-stun ako sa BID na yun ng mga 2 araw. Di ako nakapag-isip ng parang naapektuhan talaga ako. 2 araw lang. Laki epekto rin ng opinion ni Looney, no? Oo. Pero sana maisip din ni Looney yun na ganun pala kalaki yung epekto ng opinion Lalo na idol ko siya. Okay. Idol na idol ko yan eh. Bata pa lang ako eh. Ay, may ganun pala, no? Na sa opinion ng isang idolo, malaking epekto rin pala sa tao. Sana maano ni Looney yun na parang, nga, no? Pero hindi naman minimin din ni Looney yun, tingin ko. Baka, iba lang din yung palasa, kanya-kanya. Yun nga. Naiintindihan ko naman. Kasi, baka di niya talaga trip yung pinagsasasabi ko eh. Tsaka magaling din naman talaga si Kriplit. Kahit ako eh, tuwang-tuwa ako eh. Parang tuwa-tuwa ako na ginagago niya ako eh. Nung laban nyo, nung reaction video ko, ang binoto ko, ikaw eh. Kasi, alam mo, ipopodcast mo ako eh. Hindi Tangina, kailan lang tayo nag-usap kahapon, di ba? Kahapon lang, sabi ko, pupunta pala si Laban sa Maynila. Kumusta naman ang isim? Kumusta ang isim? Wala, hindi kami pumunta doon. Hindi kayo pumunta? Baka di kami papasukin eh. Bakit naman? Bisaya eh. Hindi, pagka lang naman, sa may entrance, subarin mo ng sapatos mo eh. Yan, paano ba nagsimula ang isang band? Nagsimula ka ba battle MC agad o hip-hop o rapper? Spoken poetry. Parehas kayo ni Luminous. Parang... Isopagos, ganun. Hindi! Nanonood ako ng mga battles nung mga 13, 12 na ako. At nung bata pa talaga ako, nung mga 6, 7, yung papa ko, may mga tula siya na English, pinapa-memorize niya sa akin para i-perform ko sa lola ko sa Pasko. Para bigyan na ako ng 20. Talaga? Seryoso ba? Talaga? Oo, parang kada Pasko, pupunta lang ako dun sa lola ko, may bago akong tula, English. Pero nakalimutan ko na yun, matagal na yun. Pero yun yung nagsimula. Parang magaling ako magkabisa, parang gano'n. Tapos nung pag nakakita na ako ng flip top, maganda to. Masaya din, kasi com shop pa yun eh. Tsaka may mga paligsahan doon na spoken poetry, parang tula-tula, gano'n. Sa lugar nyo? Oo. Sa Bisaya kasi, ewan ko anong tawag dito balak yan eh. Ano yung balak? Balak ba yun? Oo, spoken poetry na Bisaya, di ba? Balak. Yung mga malalalim na mga... Parang balagtas, gano'n. Oo, parang malalalim na mga words ng Bisaya. Yung balak. Nanonood ako ng flip top nag-2 syllables na ako. parang nakatulong din sa akin Nag-champion din naman ako doon. Nung bata. Doon sa Cordova, kung saan ako nakatira dati. Ano yun? Cebu ba yun? Cebu? Cordova, Cebu. Okay. So, nagsimula ka talaga spoken poetry na... pero iba yung approach ko kasi, halimbawa, sila Antonym. Nakita ko. Ano ba yun? Pakbet?
Pakbet niya sa ano. Paano yun? Pakbet. Ganun ba yun? Hindi, pakbet yung sa PGT ba yun? Oo. Parang seryoso siya. Parang, sa akin kasi, joke. Sample nga. Sample. Paano yung... Hindi ko na alam. Hindi, sample lang kung paano ka mag-spoken poetry para alam ko lang din. Hindi ko Parang may alam. liligawan ako na ano, tapos uuwi siya sa katatawanan. Tapos, Wala ka naalalang ano? Bisaya nga. Okay lang sa subtitle ko. Oo nga. Sagya ko ng burat, no? Sa subtitle ko yung sinasabi niya. So, ayun, kailan mo na-discover yung flip top after nung nag-spoken ka? Hindi naman ako narekta sa flip top. Nanonood na ako ng flip top dati pa. Tapos na-amaze ako kasi may Rapolo pala. Ang ina, may Rapolo, nakikita ko sila J-Block doon. Ang ina na ito, may ganito pala, Bisaya, astig to ah. Tapos ayaw ko pa sumali noon kasi tingin ko di ko kaya to. Parang, baka di ako tanggapin. Di ako ganun kagaling para tanggapin sa gantong klaseng, ano. May nakita akong battle ni Range. Okay. Kalaban niya si Bago lang. Bisaya. Bisaya bago din. Bisaya lang. battle sa Rapolo. Si Range, sobrang galing nun. Sobrang galing niya sa Bisaya battle. Tangina, nangangain talaga. Pero, choke ng choke. Parang yun yung nag-udyok sa akin. Tangina, bobo neto ah. Parang, ba't nakapasok ng Rapolo to? Mas magaling ako dito. Pwede ako, sasali ako. Parang nag-chat na ako kung sino mga individual na nakasali na. Nag-chat ko, paano ba sumali dyan? Send ka ng 16 bars. Tapos di pa video yun. Ano pa yun? Sulat lang. Tapos, pinabattle naman ako. Yung bumatil ako, hindi naman Rapolo agad. Parang bumatil ako ng mga ilang battle. Tapos, kinuha ko, may isang liga pa dyan sa Cebu Cebu Rap Battle League CRBL. Hindi siya kay Jan Leo. Hindi. Parang... sa Cebu ba ang mas mataas, Rapolo? Oo. Sa parang pulo, tas motus. Ganon. Yun nga. Tangina naman. Ayun nga. Cebu Rap Battle. Yun nga. Pinasali ako doon, tournament agad, yung sinalihan ko. Nag-champion ako doon. Ilan kayo? Siyempre, parang isa buhay lang din na Kala ko, 3 lang. Gagi. Ayun. Ayun, champion ako. Kaya, yun, parang napansin ako ng Rapolo. Kinuha nila ako. Parang pinabate nila ako. Parang may napanood akong imanggulo sa'yo nun, kaya naitanong ko parang kaya ka nag-champion sa lugar nyo kasi parang ilan lang kasali. Sino umanggulo nun? Hindi ko naalala. Si Terdy ba? Terdy, di ba? Yung parang kaya ka nag-champion dyan, parang ilan lang kayo. Hindi ko naalala yun Ganun mo ina-underestimate si Terdy. Hindi. Bakit ko naman aalalahanin yun? Sa bagay. Ayun, pagpasok mo na Rapolo, anong nangyari? Yun nga, binigyan pa ako ng ilang battle, tapos sumali ako ng, Laglag Bara. Parang tournament ng Rapolo. Parang sa buhay ng Rapolo, kumbaga. Tapos, sino to? Si MP3 ba to? Tangina, nandito. Hindi pa ako nakatikim ng pagkatalo noon. Sa lahat ng laban ko, parang malaking talaga ulo ko. Hindi, walang makakatalo sa akin pag Bisaya lang. Parang Bisaya battles lang, walang makakatalo sa akin. Parang ganun pa ako dati. Malaki ulo ko dati. Tapos, nakalaban ko si Penpluma sa finals. Okay. Doon ako na virginan. Natalo ka ni Penpluma. Ang sakit ng pagkatalo ko. First natalo ko, finals pa. Ng Rapolo? Ayun. Dahil naging finalist ako ng Rapolo, naging special pick ako ng flip top. Gubat. Kalaban ko naman yon si MP3. Ito yung bias. Yung bayot. Bias judge. So, si MP3 pala tong bias dito eh. So, walang tryouts sa flip top? Walang nangyari ganun. Kasi, di ba, dati may
may ano yun eh, may beat yun eh. May beat, Oo. 16 bars ka. Process of elimination yun. Oo. Parang, di ako gumawa nun. Di ako gumawa kasi may sakit ako, nagka-ulcer ako. Okay. Tapos sabi ko, di ako gagawa, bahala na. Kailangan kasi magpasa nun para ma-identify kung pwede ka na ba. Oo. Di ako nakapag-submit ng ganun kasi may sakit ako. Sabi ko na lang kay John Leo, bahala na lang, okay lang naman sa akin, di ako makapag-flip top eh kasi di pa naman ako marunong mag-Tagalog eh. Oo, parang ganun. Pero nagulat ako kasi di ako nagpasa ng mga ganun, kinuha pa rin ako. Tangina, special talaga. Special pick. Oo. Parang Saki. Di ba si Saki, buhat nung nagsunugan, kinuha siya. So, magka-level kayo ni Saki? Hindi. Hindi. Pulo, motos. Tayo ni J-Block, si Denjasan ako eh. Hindi ko na nga dapat, biglang gumanon eh. Pahamak ka oh. Iyak na naman si M-Site niyan. Ayun, kailan ka natutong mag-Tagalog ng battle? Kung ano pa? Tinutulak ako ni John Leo na sumali ka ng mga, at eto, bibigyan ka ng Tagalog. First battle ko na Tagalog, Minefields yun eh. Oo. Di pa ako nakukuha sa di pa ako na sa gubat nun. Pinabattle ako ni John Leo. Parang hinihikayat niya ako na sumali talaga. Alangan naman, Bisaya ka lang habang buhay. Oo. Saging na lang habang buhay, di ba? Yun nga. Baka naman, kalabaw. Ayun, nakalaban ko si Birds. Yun, medyo tanga-tanga pa ako nun eh. Bakit? Naalala ko naman yung wordplay ko na yun eh. Anong wordplay? Sa board? Sa boards? Board kasi. Boards yung pangalan niya eh. Kaya nag-wordplay ako ng board. Sabi ko sa kanya, di na-upload to eh. Sabi ko sa kanya, so paano pag sinakyan mo si Kate? Si Skateboard? Putang ina. Baduy nga. Oo. Baduy nga. Parang naalala ko, putang ina. Pabobo ko dati. Pero na-block tinisenyo sa nung pahamak to, tinisenyo to. Hindi ko na sasabihin yan. Pero nanalo ako doon kasi nag-choke siya. Buti nag-choke siya. Oo. So ayun, doon na nagsimula yung nagtagalog ka. Oo, mga 2 battle ko na Tagalog. Tsaka ako naging nakabattle sa flip top. 2. Pero ano ngayon, mas ano ka na ba sa Tagalog ngayon? Yung parang... Hindi pa rin, pero may konting upgrade na. Kung dati, gano'n. Dahil? Itong mga Bisayan to, pahamak. Ililigaw ko kayo sa Mega Mall. Ayun, ano yun? Paano siya nag-upgrade yung Tagalog mo? Dahil lang din sa mga battle ko. At saka, pag may battle ako, nanonood ako ng mga Robin Padilla, mga Ronald Ricketts. Ginaya mo lang daw kay J-Block sa Viseño. Ginaya mo lang daw sa kanya. May nire-request pala sa akin si Van bago kami umalis. Kasi ayaw nyo, seryoso, ayaw nyo nang gumala tayo. Ayaw. Anong nire-request mo sa akin na lang? Beer. Ayun. Buti na sabi niya na maayos. Kanina kasi ang sabi niya, bear. Puta, pinagdadala ako ng oso. Bare minimum. Pinagdadala ako ng oso dito sa hotel lang po siya. Pero ngayon, tandaan nyo to guys. Ayun, pag dumayo to, mga Bisaya dyan, na ano tayo? Oy, gago. Mga rasista, oh. Ano yun ako? Drip God? Nire-respeto ng bayan. Ano ka ba? Sige. Bye na bye. Ang guess ko, bye at bye. Di ba? Putang ina. Ako nga, Diyos nyo eh. Tapos, papaano mo ako sa mga Bisaya? Sipain ko kayo ng SpongeBob na sapatos eh. Ngayon, medyo okay ka na sa Tagalog? Parang may konting pag-upgrade din. Parang nasasanay na rin ng konti. Napapansin ko nga ng mga huling battle mo, parang, lalo yung kay 3D, nung nireaction video ko yun, may mga word ka pang, puta na, medyo natatawa ako. Ang nakakatawa kasi sa Bisaya, hindi yung lahi, yung paano magsalita. Kaya lalo si Ponger. Kay Ponger kasi nagsimula din yung mga ganun eh.
yung anggulong ano ba yun? Welcome to my place. Oo. Nakiusap eh. Parang sinasadya naman yun. Sinasadya ba ni Ponger yun? Hindi, ganun talaga siya, gagi. Di ba? Ganun talaga siya. Ganun Matigas talaga, ano. Pero sino nauna sa inyo ni Ponger umano ng saging? Kumain o kumantot? Depende, ano ba? Nakain mo ba muna? No, di totoo yun. Hindi ba totoo? Hollow block sa akin. Anong nararamdaman mo pag ganyan? Yung ngayon, nauso yun eh. Lalo nung laban yun ni Cripply, tapos Bitrom, J-Block, Tagalog versus Bisaya. Anong nararamdaman mo pag may ganun? Okay lang. Parang gusto ko na maging Tagalog eh. Kawawa mga Bisaya sa Bardagulan eh. Gago. Hindi may mga ano rin eh. Pero kahit Bisaya, hindi naman siya nakaka-offend eh. Parang maganda din kasi. Parang jolly din to. Entertaining tapos, din. Hindi lang yung meme yung nakakatawa. Kasi may nag-aaway din sa comments. Bisaya Tagalog. Parang marami kang mababasa na nakakatuwa. Ano bang madalas pag Bisaya at Tagalog? Ano bang si forma? Oo. Tapos lalo yung mga putang ina yung nakatayo sa sa parang sa makikita mo suot, alam mo kung tagasan eh. Pero nga yung sa akin tsaka kay Apex eh. Rapper ng Bisaya, rapper ng Tagalog. Sabi ko, putang nahalukay pa to. Mga sinusuot ko pag nagpa-basketball. So, sa'yo okay lang yun, yung mga ganong joke. Okay na okay yun. Sinishare ko nga yun eh. Sinishare ko yun. Yung tumbler ng Tagalog, Aqua Flash. Tapos yung tumbler ng Bisaya, yung... Patuka na manok. Ay, sa manok. Tubig na manok. Nakakatuwa din naman. Hindi naman nakaka-offend eh. Siguro sa mga buy na buy ka na talaga pag na-aapektuhan ka sa mga ganun. Pero mabalik tayo sa kanina. Nagsimula ka talaga, battle rapper o hip-hop? Paano ka ba nag-start talaga? Battle rap. Hindi ka hip-hop? Hindi. So, tinry mo lang mula spoken poetry, nag-battle rap ka. So, wala ka sa culture. Wala. Nandito ka lang sa art. Okay. Gets. Iba kasi yun eh. Nandito ka dahil kaya mo. Hindi talaga Hindi, marami namang na-battle sa flip-top na hindi naman talaga hip-hop eh. Sobrang dami niyan. Anyway, parang nung nag-flip-top ka na, ano yung nabago sa'yo? Na mula sa dating band, ngayon na sa flip-top na, ano yung mga nabago sa'yo? Lalo naman, yun lang, may mga nakakakilala sa akin, tapos, tumataas yung followers ko. Ilan na followers mo? Dati 2K lang yun eh. Ayun, 11 na. 11,000? Oo, parang, ayun na ito. Ano ba kukuha niyo sa akin? Ba't niyo ako pinapalo? Hindi, marami namang marami katulad din namin na wala namang mga followers niyan. Pero nung tumagal, ayun, baka isip mo ba makapag-artista pa, di ba? Sa aeroplano, flip-top din ang dahilan kung nakasakay ka sa... Hindi. Nakasakay ka na dati? MP3. Anong... Pinabattle ako ng MP3 sa Surigao. Okay. Yung first ko nasakay ng aeroplano. So, hindi katulad namin. Marami katulad namin nakasakay dahil sa flip-top. Dahil sa'yo, dahil kay MP3. Putyang ina. Iba ka nga. So... Di ba? Ito ko. Pero nakapagtapos ka ba ng pag-aaral? Hindi. Ano lang? High school lang ako. Bakit hindi ka nagtuloy na? Ayaw ko tamad ako Seryoso ba? Parang may gusto naman ako. Gusto ko makapagtapos pero di ko alam kung ano yung kukunin ko wala kang kursong gusto. Kasi di ba pag bata tayo? Dati, gusto ko magsiman. Pero ayaw ko. Parang, di naman maganda magsiman. Bakit? Dati lang yun kasi gusto ko magsiman kasi... May pera? Hindi, lilibutin ko yung mundo ng libre. Puta, One Piece. Parang ganun. Pupunta ka sa iba't ibang bahagi ng mundo ng libre lang habang kumikita. Maganda din siya. Pero... tumatanda na ako. Parang, tsaka may marami din kasing mga problema na personal. Yan na. Kwento mo na yan. Huwag na.
kung sakali na makakalusot ka kay Lipcram, plano mo bang sungkitin yung kampyonato? Siyempre, parang gusto ko din naman mag-champion. Pero hindi ko sinasabi na makakaya ko talaga. Kasi malalakas talaga yung mga nasa tournament. Parang okay na nga ako semis. Semis parang napakalaking tulong na ito sa karir ko na nakalaban ko si Manda, nakalaban ko si Creepy, tapos ngayon, Lipcram naman, putang ina. Sunod-sunod yung mga malalaking pangalan, parang okay na ako. Pero pag nanalo ako, mas okay. Mas okay yun. Paano yan? Halimbawa, hindi sinasadya, nag-champion ka. Anong, may plano ka bang gawin pag nakuha mo na? Oo. Ano plano mo? May plano akong kalokohan. Ano? Tsaka magyayabang ako sa mga tropa. Ano ngayon? Putangin niyo, mga Bisaya. Ay, putang ina, baka mga mayagpag yung Bisaya sa Tagalog. Bisaya, Tagalog. Tangina, tinalo yung mga Tagalog, no? Ano lang, biro-biro lang naman. Parang, gusto ko lang, pag nag-champion siguro ako, pag sinuwerte, gagawa ako ng album na Bisaya. Bisaya song. Okay lang naman yung si Range nga, puro Bisaya ang kanta, di ba? Hindi pa nga ako masyadong marunong sa kapela eh. Ba't naman gagawa ng Tagalog na kanta? Sisimula ako sa, syempre, kung saan ako sanay. Pero may mga gawa ka ng kanta? Oo. Anong title? Bisaya lang. Lubuton, mga ganun. Bisong. Naman. Hindi, pero meron ka kanta sa YouTube. Para lang ma-search sila, ano title? Tapulan. Ano ibig sabihin nun? Tamad. Okay. Ano ba yun? Bang kanta, matagal na yung kanta na yun. Mga kanta ko dun eh. Ikaw, baka may Urbano din. Urbano. Ay, pangalan mo? Di ba Urban ng... Urbano ba? Tama? Urbano. Urban ang tunay mong pangalan? Urbano. Urbano talaga. Tapos, kaya ka naging ban? Layo Akala ko, kanta mo din yung nasa YouTube na taga-iko kwarto, alipayong taka. Hindi mo... Hindi mo makanta yun? Hindi. Kasi taga-iko kwarta, alipayong taka, lubuton ba? Tapos bayban. May ganun palang kanta. Baka sa'yo yun. Nabasa ko lang yun. Nabasa ko lang din sa dyaryo yun eh. Hindi ko alam ibig sabihin nun eh. So, ayun ang plano mo. Gagawa ka ng album. Sukali. Tapos, may plano ka ba? Kahit naman hindi mag-champion. Naglalabas kang album. Mas maganda. Parang gusto ko matuto eh. So, dito papasok ka na nga sa culture. Nagsimula ka sa art, tapos papasok ka na sa hip-hop. So, dahil hindi ka hip-hop, kung ano na lang nakikita mo suot ng mga rapper, ayun sinusuot mo. Hindi. Hip-hop na ako ngayon. Dati yun, nagsimula ako na... Sa art lang. Oo. Ngayon, hip-hop ka na. Dahil na-adapt mo na. Na-influensyahan din dahil pagpasok ko sa battle rap, parang na-adapt ko na. So, ayun nga. Sa forma, sino nagturo sa'yo? Bisaya o Tagalog? Ewan ko. Dati kasi sa Sir BL, mga una ko din laban, fitting parang hanggang dito ko na t-shirt. Tapos ano kulay? Neon green. Di talaga hip-hop eh. Parang gusto lang bumatil eh. Parang habang tumatagal, parang nagiging hip-hop. Parang na-adapt na din. So mga sponsor, dahil sa Flip Top, meron ka ng mga ganun? Syempre. Dark Horse Clothing. At kahit hindi pa ako na Flip Top, may sumusuporta na sa akin na tropa ko dyan sa Cebu. Street Pharma ni Soyja. Shoutout sa'yo. Nagbibigay pa rin siya hanggang ngayon. Nung siya talaga yung unang nag-sponsor sa akin. Yan, yung mga day ones ang pinapasalamatan natin dyan. Shoutout sa, Street Pharma. Shoutout sa'yo, Utol. Supportahan mo lang lagi ito para hindi na magsuot ng hanggang dito. Kung sakali, nag-champion ka, plano mo bang sumali ng Isa Buhay ulit next year?
Yun nga eh, parang gusto ko eh. Parang gusto kong... Pangalawang nag-back to back, no? Kung magagawa. Oo, pero baka tama rin din. Nag-iiba kasi yung desisyon natin eh. Iba-iba kasi yung mga desisyon natin. Pero siguro pag nag-champion ako, baka sumali ako. Ito maganda yun, no? Kung ma-i-depend mo, pangalawang nag-back to back. Hindi, gusto ko lang sumali ulit. Walang dahilan. Walang back to back. Para pag natalo ka, okay lang. Kasi wala kang achievement eh. Parang gusto kong mag-champion ako, di ko sinasadya. Back to back ko, sasadyain ko na. Parang gano'n. Okay yun, maganda yun ha. Maganda yun. Wala ka bang dream match? No? Gusto mong makalaban talaga? Wala naman. Wala naman. Parang kung ano lang ibigay ni boss sa akin, okay naman ako. Hindi, yung nagsisimula ka, wala ka bang parang gusto ko makalaban to? Hindi, gusto ko durugin yung mga mayayabang dun sa amin. Wala pa sila sa flip top. Yun lang. Wala na. Pagka nag-champion ka, durog na yun. Hindi mo sila kailangan labanan. Yun nga. Hindi naman ako sure na magcha-champion. Hindi nga sinasadya eh. Anyway, meron ka ba mga plano after pa ng mga battle na to? Album? Clothing? Maglalabas ka rin ba ng clothing? Hindi. Siguro pag nag-champion ako, maglalabas ako. Pero... Ano pangalan ng clothing mo? Yun nga, iniisip ko pa rin. Malayo pa naman yun eh. Di, mas maganda. Tsaka hindi naman sure na magcha-champion eh. Kasi, tangina, baka laglag na ako bukas eh. Kay Lipcram? Oo. May message ka ba kay Lipcram? Sana galingan mo, sana malakas ka kasi para, syempre, tinalo ako ng malakas na Lipcram. Mahinang Lipcram yung tumalo sa akin. Hindi mo kayang tanggapin yun. Parang hina ko nun. Ang gusto ko lang naman hindi ako mabodybag. Yun lang. Sasabay pa rin. Gusto ko sumabay lang sa kanya kasi di ko talaga na mananalo sa kanya. Kahit kay Cripply, ganito pa rin eh. Na, di ko kaya to ha. Makakaya ko ba itong tao na to? Yun nga eh. Yun na mga digits ng mga tao. Diyan yung pakyo kayo. yung angulo kasi, di ba si Cripply ito di ba si Cripply, siya, crowd control, master of crowd control siya. Pag siya nagsasalita, boom talaga yung tao. Ako, yung naisip ko, paano ko nanakawin yung momentum. Yung plano, paano nakawin? Hindi yung paano nakawin ang tiritira ko siya. Eto. Baka pag nanalo ko sa coin toss, malakas yung round 1 niya, siya mauuna ako. Tapos ko, eto yung i-intro ko. Kabit ni Arik Sinenya Sandi. Para makuha yung crowd lang, yung momentum. Para agad. Yun yung purpose nun eh. Para sa akin mabaling agad yung atensyon ng tao eh. Tama yun. Kasi si Cripply eh. Tama yun. Pero nung sa round 2, di na siya gumana. Yung parang sinabi ko na, ikaw hanggang pag nanasa ka lang sa gwardiya, ako kinantot ko talaga. Parang... sinasakyan na lang. Parang... Yun eh. Same plan yun eh. Pero hindi na naging epektibo. Yun lang naging epektibo yung Nenya Sandejas na inimbento ko. Hindi totoo yun, guys. Nakakabit ni Arik. Dahil hindi naman talaga totoo. Yun din yata yung nireact ni Looney. Nakilala niya daw si marami namang invento sa flip top eh. Nga eh. Sobrang dami naman yan. Siguro dahil kakilala din. Anyway, meron ka bang mga gustong pasalamatan? Siyempre, gusto ko magpasalamat sa mga sumusuporta sa akin. Gusto ko magpasalamat sa Rapolo, kasi dyan ako nagsimula, Sir BL, at siyempre sa mga nag-sponsor sa akin, Street Pharma, kay Soyja, Dark Horse Clothing, Rapolo. So, maraming salamat Ban sa pagpapaunlak sa akin. Sobrang mahihain si Ban at first time yung magpa-interview sa ganito at mukhang maganda naman yung naging run ng kwentuhan natin. At yun, palakpakan natin. Ban! Yeah! Thank you.